Nako, heto na po mga kaubayan, sumabog na Senator Robin Padilla, di na nakapagpigil. Nako, talagang sumabog na po mga kaubayan dito po sa mga tinatawag ng mga profesional o mga eksperto na kumakampi mga kaubayan doon po sa dalawang bata mga kaubayan na namarila doon po sa Tacloban City. Anyway, yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito at syempre wag pong kalimutang mag-subscribe na rin mga kaubayan. Maraming salamat po at eto nga mga karibin natin. Pasadahan na po agad natin mga kaubayan itong si Senator Robin Padilla. No? Kasi tama rin naman yung sinasabi niya dito. Eto, pakinggan muna natin tapos bigyan po natin ng reaksyon. Ito po si Senator Robin Padilla. Bakit ang pinapaboran ay yung mga hindi ko talagang matawag hindi ko maatim na matawag tong mga batang ito Nasasabihin mong bata, makakapag-isip ka nang galing kami doon sa paaralan. Kung paano nila pinlano, kung paano, ang hirap po ipaliwanag Alam nyo, sa totoo lang, hindi yung gagawayan ng isang bata, yung makapagplano ka ng ganun. Kung saan ka papasok, kung kailan mo isusuot. Correct. Nagpalit pa ng damit, nagpalit ng... Hindi ko talaga matanggap po Nagtakip ng muka, nagsuot ng sombrero, kung saan yung papuputukan, kung paano siya papasok, kung kailan siya umi-strategy pa, pumutok sa pintuan, dahil nakasara yung pintuan, umikot, pumunta sa bintana, pinutukan na naman niya yung nandun sa loob. Hindi ho gagawin ng bata yun, yung ganong klase. Grabe no? Grabe Paano po. siya tatakas? Planado Hindi ko maatim na meron tayong mga tinatawag na profesional na sinasabi ng mga eksperto na ituturing yung mga bata itong mga ito. Kailangan yung pag-isipan yung mga pinaglalaban ninyo. Correct. Kailangan yung pag-isipang mabuti. Pag-aralang mabuti yung mga ipinaglalaban nyo. Hindi ko naman sinasabi na puro kulong Hindi naman yun Hustisya ang sinasabi ko. At magkaroon ng tinatawag na deterrent, pagpipigil. Kailangan tayo magkaroon ng batas na itong batas na ito ay maamendahan natin at ibaba natin. Yang 15 pababa na yan, dapat yan kung gusto ninyo sana ako talaga 10 years old Pero para lang matuloy ito, pwede na sa 12 dahil yun ang gusto ng Pangulo. Huwag na natin kontrahin to. Kailangan. So, yan mga kaubayan, no, I understand no, na kung bakit pag ganun si Senator Robin Padilla. Because ako rin nung unang napanood ko mga kaubayan, talagang tumindig po yung mga balahibo ko. Because we are all parents mga kaubayan. At the end of the day, we are all parents. No? So we understand kung saan po nanggagaling yung hugot no, ni Senator Robin Padilla. At sabi nga dito, tama naman siya. Tama naman talaga si Senator Robin Padilla. Maaaring sila ay bata sa ating paningin, mga kaubayan, pero ano bang pinagkaiba nila sa matanda na gumagawa ng karahasan? Diba? Yung karahasan na ginawa nila, ano yung pinagkaiba sa ginawa ng isang matandang, diba? Sa isang gumawa ng karahasan na matanda, diba? Parehas lang po yung ginawa nila. Buhay ang kinuha nila. Naiintindihan nyo ba yun mga kaubayan? Buhay po ang kinuha nila. Sana maintindihan nyo yan. O ito po ang komento ng ating mga kaubayan. Ito naman si Ito si Fernando
Napaka-ob-ob naman ito. Sabi ni Fernan, pero si Bato pinatakas mo, di mo rin maisip eh. Ha? Ano naman kinalaman ni Senator Bato dito? Ang galing yan. Nakakainit kayo ng ulo ha. Si Senator Bato nagtatago dahil sa ICC. Walang jurisdiction ng ICC dito. At hindi naman nagpapapatay ng mga inosenteng tao si Senator Bato. Di ba? Hindi nga, pakisagot nga mga kabayan. No? Sabi po dito ni Rolly, at a very young age, the honorable senator committed a crime that resulted to his conviction to a certain number of years in incarceration. A few years later, observing his sentence, a man known and closer to him became the President of the Republic of the Philippines. As an elected president, he has the enormous power to grant absolute executive, kinukonek na naman nila, executive pardon. Pero basahin pa rin natin para hindi sila magtampo. Senator Padilla invoked the capitalize this presidential pardon for him to be freed and be given a second chance to reform himself and be a productive citizen again. Thereby, all, ang haba naman pala ito, all inherent constitutional right were regained until he became now as number 1 duly elected senator of the Republic. Had he not been given the second chance to reform and regain all his constitutional right, would he be a senator today? That juvenile justice law and unconstitutional, unconditional presidential pardon, giving the accused or convicted person another chance to reform. They may be miles apart in names or titles of the law, but they both common purpose. Yun nga no? Hindi naman sinasabi ni Senator Padilla, no, na ikulong. Sabi niya po, magkaroon po ng justice, mga kabayan. Paano ba magkakaroon ng justice kung pakakawalan nyo yan? Di ba? Ilang years lang pakakawalan nyo na. Di ba? Nako. Kakapanood kasi ng probinsyano yan. Ito pa mga kabayan. Sinasabi nila dahil sa mga video games, mga kabayan. Ako, I don't really believe, mga kabayan, na dahil po sa video games na yan. Sa dami-dami po nang naglalaro ng video games, di ba? Di sana lahat ng naglalaro ng mga video games, mga kabayan, nagiging tarantado. Di ba? Minsan, ang paglalaro po ng mga video games, I'm not a gamer, mga kabayan, no? Pero I understand the discipline. May disiplina po ang paglalaro ng mga games na yan, mga kabayan. Hindi lang po basta-basta laro yan. You have to discipline yourself. Ang problema nga lang dito, wala na nga mga disiplina, mga siraulo pa. Diba? Nako. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? Just comment down below. Napahaba tayo kay Senator Robin Padilla. Ito naman, mga kabayan, no? Pasadahan muna natin tong si si President Bongbong Marcos Jr., no? Kasi sabi po dito ni PBBM, mga kabayan, no? Inalala niya yung mga nakaraan sa buhay nila, sa lindol. Pero yung maleta, hindi naaalala. Ito, pakinggan po natin to, bigyan po natin ng reaction, ha? Mr. President, nasaan ka na? Pasok ka. Siguro yung mga bata rito hindi na maalala na nagkaroon dati. Naalala niyo? Ako ng father ko rito 1976. Grabe naman, 1976. Yung napakalakas. Nagkalindol. Pero ang talaga maraming namatay sa tsunami, sa tidal wave. 2,000 ang naging ano natin noon. Kaya't naalala ko talaga yon. Kaya't nung nasabi sa akin na nagkaroon ng napakalakas na lindol na nakasentro dito sa inyo, ay naalala ko gaano kalaki ang kahirapan na dinaanan ng mga tao. Kaya tiniyak ko po na mabilis ang pagdating ng tulong sa kanila. So yan, mga kababayan, na BBM inaalala noong 1976, no? Ang lindol, pero yung nag-deliver ng maleta, sa kanya hindi niya maalala.
Yan po yung caption dito, binabasa ko lang mga kaubayan. Di ba? Di ba? Naalala niya pa yung mga nakaraan. Pero yung, bakit kaya pag maliit ang pinag-uusapan, nagkaka-amnesia ang lahat, mga kaubayan, di ba? Ay nako, BBM, naalala mo na ba? Yung mga ex-marines na nag-deliver ng maleta sa'yo. Ay nako talaga, oo. Ito naman mga kaubayan, dahil nga po ang ABS-CBN ay galit kay former President Duterte, ito, nagpalabas po sila ng mga data. Sabi po nito mga kaubayan, mula po ito sa ABS-CBN, cases of children in conflict with the law, 2017 or 2017, okay? Sa panahon po ito ni former President Duterte, 26,850. Aba, ang dami mga kaubayan. Pagdating kay President Bongbong Marcos, 2022, 6,185. 2023, 10,035, no? Tapos ito po yung serious crime committed, no? Yung rape, 6,604, murder, 1,095, parricide, 40, infanticide, 7, kidnapping with serious illegal detention, 8. Ba't meron palang ganun? Mga bata pa, mayroon ng kidnapping. Yan ngayon ko lang lalaman. Okay, pag-focus po tayo dito sa 2017. Ayan, sa panahon po ni former President Duterte, napakarami. Sabi dito, cases of children in conflict with the law. Ibig sabihin mga kabayan, ito po yung mga nahuli or nakasuhan or something na rehab, no? 26,850. Napakarami. Bakit kaya marami mga kabayan? Kasi maybe because of the war on illegal drugs. Ito nagkakabistuhan na dito mga kabayan, di ba? Nagkabistuhan na dito kaya yan 26,850. Pagdating po kay President Marcos, no? Kulang na po yung mga nahuhuli ng mga bata. Dito kasi kay former President Duterte, panay panghuli ng mga ng mga adiktos kasi maraming addict dito sa Pilipinas no? Huli dito. Nire-reform nila mga kabayan. Okay? Kasi mga bata ito hindi naman ito manlalaban. O baka sabihin nyo nanlaban. Okay? Yung 2022, 6,185 na lang. Bakit kaya mga kabayan? Bakit kaunti na lang sila nang nahuhuli? Tinabad na ba sila manghuli? Kaya yan. Yan ang resulta. Hindi nyo ba naiintindihan? Labas-labas pa kayo ng data. Gusto nyo isipin ng taong bayan na talagang masama si former President Duterte. Mali kayo. Yung 26,850 yan po ang mga nadisiplina. Mga nakulong or something na rehab, okay? Ito namang 6,185, yan lang po yung na proseso nila mga kabayan. Yan lang po yung na-record nila. Bakit? Hindi natin alam. But the result, tingnan nyo naman yung resulta. Kaliwat kanan po ang mga gurguran mga kabayan. Okay? Yan ang resulta. Di ba? Kala nyo siguro. Anyway, ito pong komento ng ating mga kabayan. Kahit sa ABS-CBN ito, papasukin natin yung comment section. Walang comment. Ito, may comment na. Sabi po dito, Christian, pipilitin talagang i-connect. Hindi man lang kinumpara ng datos at nag-analyze. Correct. Analisahin ninyo na mabuti. How about showing cases that involve crimes related to video games with actual basis and evidence instead of assumption? Correct. Diba? Kasi sinasabi nyo yung video games ang dahilan. Bakit hindi kayo magpakita ng mga study? Kasi hindi namin alam yan Pero kung i-research natin, makikita natin yan. Pero hayaan natin sila mag-research, magpakita ng ebidensya because that is their claim. Alangan naman kami ang magpakita ng ebidensya, kayo po ang nag-assume, di ba? Sabi po dito ni Christian, can you make a cross tabulation with age bracket like below 9 to 10, 10 to 12, etc. Muntik na kong mawala, kaya lang ABS-CBN pala. Correct.
Is there a trend study of juvenile rapists after rehab? How many of them commit the same crime? Yun yung mga studying dapat yung pag-aralan. Hindi yung Duterte time ang naiisip ninyo, di ba? Ay, nako. Anyway, ito, pasadahan naman po natin itong si ano natin yan, no? Puro digong kasi talaga ang ano nila eh. Yung, ito pa yung makakaliwa ito. Basahin lang natin mga kabayan ha, sa mga news to eh. Sabi po dito, I found, sino ba ito? Si Representative Renico. I found, kapag ang Pangulo ay nagmumura at nagsasabi na babaril, papatay sa pag-iisip ng kabataan. Ano kayang ibig sabihin niya? Ito. Ipinunto ni Kabataan Party List Representative Renico na maaaring makaapekto sa pag-uugali ng mga kabataan ang asal na pinakita ng mga lider kabilang ang paggamit ng pagmumura at ibang marahas na panalita sa publiko. Yun ay nako, Duterte na naman ito. So bigyan po natin ng reaction to. Anong masasabi nyo mga kabayan? You know what? Si former President Duterte, no? Kaya nga namin tinawag yan na Tatay Digong. Kaya namin tinawag yan na Tatay Digong because yung action niya is a regular, yung parang yung normal lang na tatay. Napapagalitan ka, mumurahin ka kapag nakagawa ka ng masama. That is the regular father, no? Filipino father to us. Diba? Hindi porket palamura, ay masama ka ng tao. Sometimes. Ikaw, Renico ha. Ito, tanungin kita, hindi ka ba namura ng tatay mo nang gumawa ka ng kasalanan? Diba? Hindi ka ba napalo? Hindi ka ba nakurot ng nanay mo nang gumawa ka ng mga kasalanan? Diba? Yan po ang perpektong example ng pagdidisiplina ng mga Pilipino. Diba? Ano yung tao yung may naalala ko dyan yung sa nandun pa kami sa bundok, no? May yantok ba? Yantok, yung uway, di ba? Uway, ginagamit yan mga kabayan, ang masakit yan. Malayo ka pa, abot ka na eh, di ba? But wala. Di ba? Naging ganito tayo ngayon because of our experiences, no? Our experience with our parents, di ba? Totoo naman eh. Hindi porket palamura ka, hindi porket ganyan ang sinasabi mo, ay masama ng intention mo. Sometimes, you have to bend the law. Bend the law ka na? No, you have to, maging matapang ka. Diba? Yung parents natin, kailangan nila maging matapang. Sa palagay nyo ba, hindi sila nasasaktan kapag minumura kayo? Pag hinahampas kayo, hindi pa kasi kayo parents eh, no? Mag-parents ka muna, mag-asawa ka na, tapos mga anak ka, Renico, and you will understand why we parents, no? Nagagalit tayo minsan kapag sobra na. Because we want them to be disciplined person, mga kabayan. No? Anyway, ito, pasadahan muna natin yung mga komento dito. Sabi po dito ni Gumapi Masam, ayan ang presidente nating si BBM may puso, malasakit sa kapwa, may awa sa mga mahihirap, may prinsipyo, at may panindigan, higit sa lahat, bangag at may sayad. Korupsyon, ayan na. There is no clear proof that the leader language directly causes violent behavior. May study ba dyan? Wala naman eh, di ba? Among the youth, focusing on profanity also distract from addressing the real root causes. No? If public officials are expected to be role models, that standard should apply fairly and consistently to all leaders, not only those from one political side. Sige. Kasi sabi nito, not to one political side. So, sige, palamura si former President Duterte. Ang presidente natin ngayon, anong masasabi nyo? Sinungaling? Magnanakaw? So, which is which? Yung magmura ka para disiplinahin ang mga anak mo?
Or ipakita mong magnanakaw ka. Di ba? Or ipakita mong sinungaling ka. Di ba na mapalamura? To discipline them. Di ba? Mas may tutunan pa sila sa pagmumura. With discipline, no? Kaysa naman ipakita natin na magnakaw. Kaysa naman ipakita natin na magsinungaling tayo. Gets? Yan. Gets mo ba? Rinig ko. Anyway. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Napahaba tayo dito Okay. Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.